Punta tayo sa website www.sss.gov.ph. Yan. I-click natin, emit a robot, then submit. So, since kayo ay as a member, i-click natin, member, and yan, hintayin lang natin. So, yun. Kung meron na kayong forgot user ID, kung meron na kayong user ID at password, pwede nyo siya ilagay dito. Pero, dapat sa forgot user ID na to ay alam nyo yung email ad na na-indicate nyo before kayo mag-online register. Kasi kung hindi nyo alam yung online email ad na ginamit nyo para sa pag-online register, yun, mahihirapan ka sa pagpapa-reset ng password. Kasi ang user ID yan ay lifetime. Ang password lang ang nag-iba. Naiiba siya kasi every after 90 days siya ay kailangan nating palitan. Yan. So, bakit kaya siya invalid user ID? Paano bang ginawa mo, pre? Comment mo lang dito, tapos sagutan ko via comment. Okay? So, let's do this. Yan, nakalagay, forgot user ID as password. Use one of the following to retrieve them. Yan. Scroll. Zoom out natin para makita natin. Yan, yung sinasabi ko. Via my registered email address or security questions. Yung security questions kasi bago lang yan eh. Na pinopromote ng SSS kasi siguro marami ng mga kaya kailangan yan ng mga security questions. Then, yung my registered email address, dapat tandaan mo, it's a valid, pati kailangan na-open mo siya. Yun, para ma-reset mo yung password. Okay, pagka-click natin, yan, enter mo yung CRN. Yung CRN, makikita mo doon sa ID, UMID ID. Yung SSS number is yung 10 digits na number. Na nung tayo nag-register, kumuha tayo ng E1, doon natin makikita. Ang CRN kasi pag tayo kumuha ng UMID ID. Pag meron na tayong UMID ID. Ayan. Then, pagka-type mo dito, example yan. And then ito, enter the code as it is shown. Yan, yun yung parang captcha. Enter natin as it is, kung ano yung nandun, sale. Kung small letter, kung big letter, big letters. Kasi it's sensitive code. Ayan. Then, you click submit. After you submit, let's wait for the email, the confirmation email to reset the password. Okay. Submit. Ayan. We have successfully sent to your email the link to reset your password. Please check your email. Kaya sabi ko sa inyo, importante ay valid yung inyong email ad na ginamit dito at na-open nyo. Kasi once na hindi nyo siya na-open na or hindi nyo siya nakalimutan nyo na, yan. Possible, talaga pupunta kayo ng branch. Punta kayo dun sa malapit sa inyo, kung saan man kayong lugar ngayon dito sa Pilipinas. Yan. Yung malapit kayong pero sa ngayon kasi online na eh. So, mahihirapan kayo. Kaya kailangan lagi kapag kayo magre-register dito, tandaan nyo yung mga email ad, password na ini-indicate. Kasi ngayon, more on online transactions na tayo. Okay? So,
Hintayin natin yung confirmation. Pag may dumating na confirmation from email ad, yan. Doon na natin susunod yung step. Kung paano i-reset. So, yan. Dumating na yung from SSS password reset request. So, sa spam siya napapunta. I-transfer ko lang siya sa inbox para maklik natin yung link. Ito. So, itong notification na to ay valid for 120 hours lang. Kaya kailangan ma-reset nyo to agad bago matapos ang 120 hours na validation. So, click natin dyan. Click here. Then, choose password. Nung una ko sabi is 6 digits, pero yung pala 8 digits and up ang password mo. Para maging strong password, lagyan mo siya ng capital letters, small letters, and numbers. Ang lagay natin is then click submit. Then this action will send the supplied information to SSS. They want to continue. Okay. Then wait for the home page ng inyong account. And this is it. Na-view mo na yung inyong account gamit sa pag-reset ng password. Yung sinasabi ng ating isang subscriber ay kung siya invalid user, marahil din kapag kadalasan kasi ang invalid user yun na lumalabas lang yan pag talagang wala kang registered online account. Baka naman, ikaw ay hindi pa nare-register talaga, yun ay forgot password mo lang, na hindi mo na naaalala na ikaw pala nakapagawa na ng online account. Iba kasi yung invalid user sa forgot password. Ang invalid user, no registered account, mula pa nung umpisa. Ang forgot password, meron ka ng user ID pero nakalimutan mo lang yung password. Ayan. So, once na i-register mo na yung email ad o yung SSS, mag-iintay ka ng confirmation link sa email ad na iyong in-input at naka-indicate dun sa iyong account. Then, may makikita ka doon na sa ngayon medyo matagal yung response ni SSS kasi ang daming nagamit, maraming errors. Yan, hindi naman maiwasan yung error. Lagi yan may mga system error. Lagi, either under maintenance o ano. Yan. Hintayin lang natin para reset natin si password. Yan. And if in case na ikaw ay invalid user, try mo mag-register. Yan. Then, meron ako dyang link kung paano i-register siya online para matry mo ulit kung talaga siya is invalid.
Kasi kung invalid siya, may na-receive kayo through email, nakalagay doon, is already registered, hindi nyo matandaan yung user ID at saka yung password. Tanong mo lang sa malapit na SSS branch para ma-assist kayo. Okay? Yan. Para sa mga katanungan na gusto nyo pa, yan, just click comment below and I will answer your questions. Okay guys? Salamat sa inyong pagkinig at sana may napulot kayong mga karagdagang kaalaman about sa inyong account, SSS account. Napakahalaga niyan ngayon kasi through online na lahat ang transaction, through online lahat ang mga pagpapasa ng mga documents. Yeah. So, see you on